Diyos nga labing gamhanan nga naa ka sa trono sa kalangitan. Inintak na sa kagabiyon, daghang salamat o Diyos. Ining lain na sa higayon nga imong gihatag kanamo nga makabarayon sa paghimo ining takna sa pagtuon, pagpadayon sa pagbasbat sa mga pulong nga maghatod kanamo Diyos nga aron kami may sama kanimo sa imong kinaiya, sa imong batasan o sa imong pagginawi sa matag kanugonya o kini usab Dios nga panagtuon amo giampo nga kini mahimo usab nga kinaiya sa amo mga kapaglaom sa among magkaigsunan samtang kami magapaabot sa dula nimo nga pagparehag. Tagay kami o Diyos ug kaalam langit nun nga amo gikinahanglan kauban kang Pastor Roxy na samtang kami magabatbat ni Dios mahimo kining panalangin nga mga pulong amo pagisigutan karon nga gabi kay gindalan amo gisalig gilaw mong madawat tungod lamang sa ngalan ni Jesus. Amen. Amen. Nindot kayo ni siya ang atong leksyon karong semana mga kapaglaom tungod ka nagisigot ni siya og unity through humility. So ako ato nakita nga siguro bisan pa sa mga pinili nga makatawan sa Ginoo, doon nagid usahay disunity, no? Yes. Among churches, among members of the church. Say for example, there is atong leksyon nagaisgot may tungod sa taga Pilipos o mga Colossians. So atong nakitaan nga naningkamot si Apostol Pablo nga bisan sa iyang pagbiya dito sa Filipos, gusto niya nga mahiusa ang mga kaigsunan because in unity, na mabatnan ang kalampusan sa mga tinguha o mga plano o mga buhat nga gipadayag sa Ginoo alang sa matag usa. In like manner, kung diya sa atong iglesia mga kapaglaom, kung dunay bisan pag siguro bisan kung sa panato ka dasig, bisan kung sa kalig-on sa atong pagtuo, doon nagyoy panahon nga moabot ang disunity no sa atong among church members. Muna nga atong leksyon karon, gisgutan gyud nato unsa may mga hinungdan, doon na may mga disunity, no? Disunity. So mao na nga atong isgutan kay in unity, sultihan ta mo mga kapaglaom, in unity there is strength. No, diha nato makuha ang atong kusog kung managhiusa ta, no? Sama sa example sa kanang silhig bitaw Pastor Roxy. Silhig no kung usa ra gini mong gamiton, dali mabanggi na siya, dali mabali. Pero imo na siyang bugkuson nimo niya. Bisa kung saan pa nimo nagbunal, di gyud na siya madaot. Nga naman, united man sila. No. Malig-on siya. Malig-on siya. There is strength. Okay. That's true. So tama-tama po ni Pastor Teddy kay, di ba? Sumala sa imong giingon ang gisgutan diri kating mga membro sa iglesia sa Filipos or Philippi. So mga Sabbath school ko ni? Sabbath school members Mga Sabbath school. Dito no? Yeah. Sa mga Sabbath school members niya, ang kuya ora ba ni kay siyempre mga dasig biyan sila Pastor Teddy. Yeah. No, di ba? Mga dasig kayo. Ang ilang spiritual nga experience sa Ginoo very very rich. Pero napay problema. Despite sa spiritual richness sa ilang walk or kanang experience with God, mura man stewardship na experience with us man to. But according to our lesson, nagyapoy serious nga problem ilang gatubang ug kaning giingon nimo nga disunity. Yeah. That's why ang siguro tong lesson nagisgot nga unity nga dili basta-basta nga unity kay morning unity nga pinasikat sa pagpaubos. Yeah. Di ba, Pastor? Muna nindot na siya nga ano. Okay. Ba? Di ba ang problema ni is so dili kay pasabot nga porque sige ta ka ng Sabbath school. Teacher ta sa Sabbath school class. Wala ka pasabot nga kanabitang atong kasing-kasing andam sa ani nga katuyuan. So magkaroon gyapon bantayanan gyapon Pastor Teddy kay kung di nato mabantayan naay mo gawas nato nga mo nay maka sana kanang maka hatag og problema sa gitawag nga disunity. Kay kani mga dili biyan sila mga problematic gyud spiritually speaking. These are active members of the Sabbath school of the Church of Philippi. Di ba, Pastor Ted? Yeah. Yeah. Okay. Usa ka ang ilang problema ng ilang gitubang kanadto. Nakapa-disunite nila as members of the Sabbath school. Kung ato lang taon ang atong leksyon karon, no, kay membro kini siya sa Sabbath school. Yeah, okay. Ato lang i-contextualize na. Okay. No? So kung ato lang taon unsa may causes sa disunity in the Philippian church, no? So usa sa mga konflikto is among church members. Bisag kung saan nimo nga bisag maayo pa ka nga leader sa iglesia, gusto nimo handom nimo nga ma-unite
yun ang mga membro sa iglesia, but nagi panahon nga doon nagi disunity, no? So unsa may mga hinungdan, gunungdan nga naman nga doon na may disunity. Yeah. Saan na ang kanang pride and self-interest. Or ambition. Ambition sa kinabuhi. Nandun ko ni Pastor Sige daw. di ba? Sir Jerry. Oh. Iyang gi-paraphrase ang ato bitang program karon sa church nga grounded in the Bible, focus on the mission. Iyang gi-paraphrase niya. Grounded on the ambition, focus on the position. Oh. So muna hinungdan kasagara nga moabot ang disunity kay nga naman naamantay ka ng mga pride. When we are not elected, mga kaigsunan, mga kapaglaom, taga-tubuan tag-garbo sa kinabuhi. Kasi mga kuwan punta, no? Bikil ta. Mabikil ta. Dili na din ta mo suporta sa buhat. Mangluod ta. Manluod ayon ta. Sipa-sipa ni taglata. Bitaw. Tinadanan na. Muna nga, mahitabo na siya diha sa ato nga matag iglesia. That's true. So timely ni siya nga lesson, Pastor Ted. Yeah. Mahimo ni nga kabahin po sa, that's why it's very timely nga na si Pastor Ted Ibaang din eh. Kaya tungod, actually, dili lamang ni nga problema nag-exist dito sa Filipay. Tanan ni siya, kinatibuk-an ni siya. Wala siya nga problem. It's a common problem to everybody. Kaya, just like what you said, the problem po sa ganito, kanang pride and self-interest. yeah, self-interest. Ambition. So, nga nga, grabe pagining, anong usay, di na ito bantayan. Grabe magit ang power sa self-interest, no? Pastor Ted, unsa kay kuan ano siya mong panglantaw? Di na siya mawala mga pasaruksi. Kaya ano ka, no? Namo ng forsa sa kaaway. Kung ang gusto sa Ginoo is ma-unite ta, ang gusto sa kaaway nga ma-disunite ta. Muna nga, ang Philippians chapter 2, verse 3 and 4, nagaingon, do nothing from selfish ambition or conceit, but in humility count others more significant than yourselves. No? So kanabitang unahon nato ang atong kaugalingon kaysa uban. Muna siya ang problema gyud. Nag-attend ko kasal atong Sunday. Indot kayo ang emphasis sa naghatag og humili sa nga pastor. Yung pa niya nga duha ra gyud iyang gipunto iya siya nga nga ako emphasize ninyo aron nga mahimong malipayon ang inyong panamalay is God first. God first and spouse first. So importante na siya nga sa ato family sa ato ito family nga Siyempre. kung unahon gali na to tungkol galingon kaysa Tinood na siya, I agree. maabot yun ang disunity. Muna nga, the Bible says nga do nothing from selfish ambition. Kay kung doon na ganito selfish ambition, mahitabo na dahil nga nanin tayo crab mentality bitaw nga atong dauton ang usa aron nga mosaka ta. Kaya kung napot tayo yung mga self-interest, dili kayo na ito mahonoraan ang uban. Di ba? Kay self man. Ang interest man natong giuna-una. So, actually, tawanon na biya po na Pastor Ted, no? Kay kita nga mga, kata kabahin po taan, di ba ta exempted po taan, Yeah. na maging mga higayon gid sa itong kinabuhi nga labi na ka na mabutang ta sa langanin. Ato maging first nga mo na, ato maging interest gid. Atong personal kwan ba? Atong personal agenda kay siguro I think kung lang taon pinimo ang tawhanon nga sana kanang status sa human nature. Kana bitang siguro kanang gina-crave na to for kanang humans kanang survival ba. Siguro atong una basig mo survive pa ka ko anin kung example kung di na ko mahimo nga Sabbath school superintendent. Yeah. Di na ko ma-elect o nga kanang tawagan na kanang elder sa church. Unsa na pud ka akong kinabuhi after that, no? Kay murag lahi na bang panglantaw sa mga tao na ako nga nagserbisyo ko nila as elder of the church or as Sabbath school superintendent or teacher sa Sabbath school. Grabe ra ba ang ilang panglantaw, pagrespeto sa kuha. So, something to that effect. So, na siya, usay atong una-una nga medyo okay, sama ani, kani mga Philippines. Taga-Philippians, kaning church from Philippi, ako naguna-una nga, ilang ginauna, okay ra gid ang ilang life. Kay ang ilang ginabuhat is alang man sa pagministro sa buluhaton sa Ginoo. So usay di mabandayan Pastor Ted, no? Usap pod sa pasurok no kaning kanang maabot na sa kinaiya sa imuha kanang about rivalry, kanang self-interest o kanang ambition sa kinabuhi. Usa sana siya nga kanang bitang panahon nga wa bitaw kay buhaton. Yeah. Kanang bitang kuan ka kanang wala ka nag-participate sa program sa church, no? Pero kung mo participate ka sa mga program sa church like
sa Philippines siguro na siguro care group ministry, small group ministry dito sa Ilahap. Tapos sa NDRAL. Napos sa NDRAL. Kung sa ato nga sitting karon, kung mo-participate yun sa program sa ato nga church, wala tayo panahon nga mulantaw sa kanabitang sa uban nga manaway ta, doon na tayo self-interest. Kaya nga naman, busy man ta sa buhat sa Ginoo. So, ato nakitaan nga si Apostol Pablo nag-address sa attitude of rivalry. Kanang rivalry and self-promotion ngadto sa mga taga-Philippians. No? Usay ra ba kaning sorry Pastor Ted, kaning rivalry usay namang usay kanang pangitabo sa aning imong gibungat no kanang rivalry. Nga usay di mo mabantayan. Abi Correct. mo okay na ba? Wa ka, unconscious ka. Unconscious ka pero nakaiting ho bitaw nga dapat maapsan nimo ni siya nga kaning mong kauban or kaning nga kauban dapat dili siya maapilan ni more something to that effect, di ba? So ang basis sa atong pangunaw na usay mo sana is ang standard ato Yeah. Mao na si Paul siguro okay na gisgutan ni Paul pero the good thing about sa atong lesson is na sige himo nga solusyon. Di ba Pastor Ted? Yeah. Na siya gi-introduce nga solusyon nga mao'y marag antithesis ani nga problema kay sa iyang una dili man gini siya angay nga ilang igapadayon. Yeah. Kay makadaot man gud sa bulaton sa Ginoo, makadaot sa mission sa iglesia, makadaot sa ilang relasyon sa matag usa kay tingingon nimo nga self-interest, rivalry and so on and so forth. So right? So na siya gi-introduce nga pamagi unsaon siya pag-address. So Right, gusto, Pastor Ted? gusto na to ipasantop sa ato mga kapaglaom nga ang atong leksyon nagaisgot nga disunity nagasugod gini siya sa kasing-kasing before it appears in relationship. So kung doon na ganay kay kanabitang sa kasing-kasing kanabitang pride, disutan ko ganiya kan doon tayo mas mabserga buhon nga kasing kaugalingon mo compare dayon ta sa uban, mo compare dayon tao niya doon na tayo mo compete dayon ta sa uban ug diha na magsugod ang division, no? Doon na disunity makaigsunan ug kini nga disunity nagasugod gayod sa atong kasing-kasing ug mohatod sa kanabitang dili maayo nga relasyon ngadto sa among members. So di mapadayon ang buhat. That's correct. Ang RX manggod gi naman ka sa health pastor RX ba? Yeah. Roxy. Roxy. Sa Colossians, Ephesians, I think this is ansa ni siya nga lesson na? Tuesday's lesson, no? Yeah, Tuesday. Philippians 2:5. First nga gibungat ni Paul is sa chapter 5, verse 5, have this mind among yourselves. Kani nga pangunaw na unta maanaa ka ninyo or maangkon ninyo. Unsa man ang klase nga pangunaw na so iyang gisumpayan kaning pangunaw na ni Ginoong Jesucristo. The humility of Jesus Christ. So mo nga the only secret to unity is by being humble. And by being humble is by living the life of Christ. Example. Yes, Pastor, ikaw daw. Sige daw. Okay. Kung ato nindot kayo ni siya nga atong leksyon dinhi sa kaning Tuesday, no, mind implant or mind surgery. So kini siya naga-focus in verse 5 nga ingon, let this mind be in you which was also in Christ Jesus. No? So unsa man ang but pasabot ni Apostol Pablo nini. So si Apostol Pablo nagapuwent ngadto kang Jesus Christ humility. Ato nakit-an mga kaigsunan mga kapaglaom nga unsa ka mapainobsanon si Jesus Christ, no? Miani siya sa kalibutan, wala siya nagpasilbi apan siya ang nagsilbi. Makaulaw ang iyang gihimo, gilansang siya dito sa Kalbaryo sa krus because of your sin, because of my sin, mga kaigsunan. So kini siya nga teksto ang Philippians chapter 2 verse 5 nagahisgot may ison nga unity is impossible without the spirit of self-sacrifice. O kini nga sakripisyo, mga nigugma kong makapaglaom, gihimo ni Kristo aron nga makabaton ta sa kaluwasan. No? So, ang atong lesson nga atong makuha is, unity grows when ang magtutuo ang mga nag-aalagad diha kang Kristo mo follow sa example nga gipakita ni Jesus Christ ang
example of humility and service. Muna siya importante kayo nga ato nakitaan sa atong leksyon nga gipadayag, no? Kung ato makitaan ang Philippians, basahon ang Philippians chapter 5 verse chapter 2 verse 5 Yeah. nga mutubo ang imo nga mabatna nato, maangko nato ang panagiusa kung sundo nato ang example nga gipadayag ni Jesus Christ mao ang humility and service. Right. In fact, tataw din sa itong lessons ang mga ihimplo ang gipakita ni Jesus Christ. Like for example, kanang gitawag nila nga karang voluntary humility ni Jesus Christ. Kay kung imo lang taon ang status ni Jesus Christ kanagiyang tinuod nga status murag makaulaw ba alang natong siya nga hilabihan kataas compared to us nga layo ra gid kita compared to him wala sa kamingking pero ingon by how it is being kanang gipakita sa tong lesson pag itong imong giingon bitaw nga ni si Jesus Christ din di ba fully divine siya pero wala siya nagcling bitaw pastor sa kwan sa iyang status. Di ba? Kuya, I mean, mo nang di kita pwede nga Maginoo ta kay delikado kung kita mahimo nga although di man kita mahimo pero considering unsay ga play sa tong mind lisod kayo dili gid masaligan ang atong Pangulo na pastor mo na nga si Paul wa gi sa ilayan nga solution gid to except Jesus Christ mo ingon siya nga usana kanang gi-empty ni Jesus Christ ang iyang kaugalingon by what insano sa nga pamagi nahimo siya nga sulugoon so kung sulugoon obedient ka, kasi lugoon man ka. Ulipon Or hantod sa kamatayon. Hantod sa kamatayon. Kahit kung dili siguro nga kanang ulipon, just like what you said. Yeah. Dili sa kabot dito sa point sa kamatayon nga mo yung kuan yun, yung katuyuan yun, ang paghatag o kanang yung kinabuhi nga mo buhi nga sakripisyo alang nato. Grabe ang Grabe yun. pagpaubos ni Jesus Christ. So, yan na ang kuan ba? To the point nga namatay siya para sa atong sala. Muna siyang atong lantawon mga kapaglaom nga mabatnan nato ang unity in Jesus kung naatay kanabitang paglantaw sa example nga gipakita ni Jesus Christ ang humility ug service. So dili po siya sayon pastor, di ba? Dili lisod kayo na sa sunod. Kanabitang mapaubos siya sa mga galingon kaya ka nga anong mukuan man ko niya nga mas labaw man ko. Labi nagnana ka sa posisyon? Yeah. Di ba, Pastor? Say, temptation ba yan sa tuwa? Have you experienced that, mga yana? Kanindong bitaw ko sa una Sige nga, daw. pag-graduate na mo sa Master of Public Health sa IAS. Ang message sa speaker na mo, di gina ko malimutan niya. The more nga naa ka sa ibabaw, the more you become humble. Murag, ikaw rin tinutong ng graduate kay ikaw rin nakinamdam sa message. Sa ganap yung mga graduates, di na makinamdam sa message. Pero ako Sige daw. mahinunduman nga, ang yung message ba nga, the more nga naa ka sa top, the more nga pila ka degree ang imong gihold nimo, the more you become humble like Jesus Christ. Dili kay, unsa na ko karon presidente ba ako? Murag, dili ni mo i-exalt yung mga kagalingon. Director ba ako? Presidente ko? Tuod ka. Naanak ko ang authority, tuugi ka na ko, sunod ka na ko. Dili na. Kaya nga itong example man ko is Jesus Christ. Dili na ako mention, namit ako nga pastor kanina. Natuloy sa iyang Pangulo. Nagsuggest lang. Pag ako suggest, gina lang dahil nga, tuo ka na ako kay mo na akong isulti. Marana lang ba? So, sometimes, medyo makakreate bitaw kuan sa ikaw nga ni, duo lang ka, nangayo lang ta ka og kanang dugang nga ideya or affirmation or okay ba nang imong gisuggest so only to find out bitaw nga mo na say nga bantayanan siya pastor di ba kay mugawas mo ko datong tawhanon nga human tendency na to kinaya nga maka kuan gid siya tando kay mong garbo matando ka to pero sa gapo to imong isulti nga kung the more nga sa top the more nga mautaas ka ang imong maabot. I mean, humanly speaking, kung sa kataas, nga na po ka ubos ang imong i-atuan sa imong kagalingon. Kay naman ko na nagbuhat sa bulaton sa Ginoo. Tama. Mo nang gipay nga price ni Jesus Christ. Taas po kayo kay taas biya kayo yung kwan. Halang danon, ang kanang glorified biya kay Jesus Christ. So, ang iyang pagpaubos, kung iyan na po ka kalalom sa, kung sa po sa kataas, I think so. Kay iyan naman gigatag yang simala sa mong gingon kayo na, di ba? Nagipakamatyan tayo ni Kristo. So, napabay wala na ilabaw siguro. napabay labaw ang pamagi, wala na. Wala na yun.
Aha. sa gibuhat ni Jesus Christ. Muna nga Yeah. sundon na ginato siya. Sundon, good. Sundon na ginato siya. Sa balik na gamay no kanang murag kanang when I was Sige. ibutang nini nga position bita ba from health siguro okay ra. Murag naanad ako pero pag abot nini nga position nga ni nga Bitaw, bulaton kay ko nga Ginoo dako man kay ni. Dako kay niya. Pero ako nanduman ba nga it's not about me. It's about God. Right. Nga buluhaton sa Ginoo, iya ni sa Ginoo. Dili ni para sa kuha. Bisag unsa pa ko ka knowledgeable unsa pa diya mga degree ang akong naangkon Naangkon. kung dili ka motugyan nga sa Ginoo. Wala gyapon. Di gyapon ka magamit niya. Gyapon, yeah. Wala siya. Kay self-interest man ang Self-interest man. magawas. So itugyan na gyud ang imong Mas kaugalingon. gwapo ginang pananaw sa Ginoo mo kay imagine gikan ka sa health nadto ka sa Sabbath school so mas lapad-lapad gyud ang pananaw sa Ginoo. Ya, dako na kayo ang brood na kayo. Buluhaton. Oo. Pero di man gyapon ta mabalakay kay nga naman. Oo, bitaw, Membro tinuod man siya. ta sa school. Oh, membro matantanan. Sa school niya. Ginoo man po nagpadagan. That's true. That's true. Mo na pinakagapo. That's why sakto to nga ni Pastor Teddy nga ang modelo ra gyud nga ngayon nato pagasundon or solusyon sa ani nga problema kay problema man gid ni Pastor Ted, di ba? Kuno siya kanang dapat daw i-acknowledge ginato nga mao gini ang atong tendencies nga kung dili nato mabantayan mo adto kita na nga dalan we're going to that kind of direction. Kaya, Yes, Pastor. din sa atong election bitaw sa kaning sa Tuesday bitaw. Ingon din an increasing number of companies around the world are working on technology that combines sa mind ni. the processing power of computers with the human brain. Of course, ang computer siguro nga kung saan gi-input diya sa computer gikan man na sa una-una sa tao, no? So, unsay i-input diya sa computer, mao po na imuguwa sa tanan, no? Muna nga, di sa atong leksyon, ingon din we are like Jesus to be spiritually minded. Kung unsa ang gi-input, na our mind is like a computer, only far superior, no? The constant information flow to which we are daily exposed programs our minds, condition our thoughts, and guides our actions. When we immerse ourselves in media, the worldly way, people think stamps its impression on our minds, and we begin to thinking the same way, no? So kana siya atong bitaw nga kung unsa ang input diya sa computer mao po na ang muguwa. So kung kanunay punta nga kung sa input nato sa atong una-una, labi na na-expose ta kanunay sa kalibutanon nga mga butang, ang atong pagkinabuhi sa kalibutanon. That's true. Oo. That's true. Pero dinhi sa atong leksyon, giingon dinhi, we are like Jesus to be spiritually minded. Mo man siya ang giingon sa Philippians chapter 2 verse 5 nga So 86 pod. 8:6, no? Sa Romans 8:6, no? Nga gusto sa Ginoo nga ang iyang hunahuna mabutang sa atong hunahuna aron nga makinabuhi ta sama kang kaniya sa atong hunahuna, sa atong hunahuna kasing-kasing og kalag makinabuhi sa matag karon ug niya. So that's why ang title sa Tuesday, di ba? Mind implant, or mind surgery. Surgery. But ingon sa itong author po dyan, tama ito, Pastor Ted, may kayo mong gibasa, no? Ingon sa itong author, ultimately, we can change our mind, but we cannot change our heart. Only God can Only God change can, our heart. Through, of course, the power of the Holy Spirit nga maugyoy makapa-transform sa ato nga ginabuhi. So, yeah, kay just like what you said, ang mind sama sa computer nga kung sarap po i-feed, mara po diyang i-deliver. So, pwede po natin sa ma-change, di ba? Yeah. Kaya depende man ta kung sa atong isulod. Pero kaning heart, lisod na. Kay once mangod ang heart nga mo na tong gi-feed, unya mo na, just like what you said, mo na pirmi atong sana ka nang naanran na Naandan. nga mao'y makapahatag pabor sa atong kinabuhi. So mo na mo kuha sa atong kasing-kasing. Murag mo na mo gahom sa atong kasing-kasing ba. Mo na nga no, ingon atong author nga, yes, we can change our mind but we cannot change our heart. So dinhi na sana ka nang usay ang mind mo kabingon nga lami kay kuan ano kanang gusto na ako nga di nang ako manigarilyo ano ba kinakita nabasa na ako Pero imong kaugalingon. nabasa na ako nga kung manigarilyo example lang pasorted no yeah. kung manigarilyo ko mo ni ang consequence mo ni kung mao na ko himuon magadikadi ko ang man ang mind pero ang kasing-kasing gahi man gyud may mga kasing-kasing kaya na kay nindot na sigarilyo kay makapano na makaaptik na sa panguna-una. So sometimes they always go in conflict with it. Mo nang atong lesson is telling us nga
dili na to mabago jud ang kasing-kasing mo na ang balangin espiritu ra koy. Di ba sa mga wali bitaw pastor Ted kapantay kana. Mingon na nga pagkanindot sa mensahe pastor no mga doktrina, mga ano teachings ngayon yung gidala, convincing kay ko pero mao naman ako na andan. Dili naman ko nagdako, dili na ako nagtubo. Dili na lang ko magpakamatay. So mo na ang kasing-kasing. Muna siya. Di ba Pastor Ted? Yes, Pastor Ted. Sa atong leksyon din, nag-ingo din unsay matong buhaton, the Holy Spirit needs to perform heart surgery in us. Oh, right. Oh, see? Gusto sa Ginoo nga ang Holy Spirit mag-perform og heart surgery sa ato Para mabago. Wielding the sword of the Spirit, no? Aron ingo din sa Ephesians chapter 6 verse 17, and take the helmet of salvation and the sword of the Spirit, which is the word of God. So mauni siya gusto i-implant sa Holy Spirit sa Ginoo sa ato nga kinabuhi nga kun ang word of God naa sa ato kinabuhi sa matag adlaw, mga kaigsunan, ang atong pagbuhat, dili ta mahimong masinupakon, dili ta mahimong burden diha sa iglesia. Unsay isugo sa ato mga leaders, unsang isugo sa atong bulhaton nga gipiyal sa iglesia, mahimo nato nga naman we are implanted of kanang the heart of Jesus Christ, surgery sa atua, no? So nindot kay ni siya. So the word of God piercing even the division of the soul and spirit and of joints and marrow, and it is a discerner of the thoughts and intents of the heart. So kung naa ganin na siya, kaning word of God man God mo kaning piercing kana mo dulot gyud dito sa kinauyukan sa atong kasing-kasing nga kun ang pulong sa Ginoo mao'y mugiya kanato sa matag adlaw, mga hinigugma kung makapaglaom, ang pagbuhat og maayo dili gyud na siya mahimo nga lisod, no? Pero kung ang atong kasing-kasing sa ingon nimo ni Pastor sa gani ba nga usay magunaw nata nga muundang nako manigarilyo or muundang nako inom kay ang resulta ni kung manigarilyo ta, magkalang cancer ta, o magkasigitag inom, magka-liver cancer ta, mo na siyang epekto, mga kapaglaom. Pero ang atong kasing-kasing kay deceiver man. Okay, mangyapon. Deceitful man ang atong kasing-kasing. Kung ato lang, ang Jeremiah chapter 17 verse 9, nagaingon, the heart is deceitful above all things and desperately sick, who can understand it? Muna Lisod sabton. Muna bitaw sa una, kagi man tag-anatomy. Namatay hapon sa theology sa una, no? Biology, anatomy, physiology. Nakabasal ko ng anatomy kay niabay ko nursing na ba? Nursing kay muna ilang kinaon man nga subject. So niabay na ko niya, dikit na ko para makapasar ko. I remember during sa mga klase. Pero may mapun ka. Ingon ng professor nga, ayun ang teacher nga. Si Dr. Kwan. Taga Kwanto si. Taga Iligan to naganha nga mga anma sa MBC. Ingon pa nila, dili ang sakto unta nga word atong naandan nga pinulungan nga atong mapatian kanunay is kanang I love you with all of my heart. Pero dili man gud sa heart, sa mind man gud unta ginagikan gud ang gikan sa mind mo padulong nagdikta sa kasing-kasing. So I love you with all of my mind unta na siya, pero ang kasing-kasing man gud say magbuot nga deceitful siya. Deceitful malimbungon ta. So sakto to imong gisulti no nga gipakita sa tong author sa mga bersikulo nga imo nang gi-mention or imo nang gibungat nga kailangan ginato gining siya na i-allow ang Holy Spirit nga mao'y mag-perform sa heart surgery. Kay kung dili manggod, dili amo na ingon si Jeremiah nga grabe lisod siya sabton ng kasing-kasing. Lisod kayo. Bisag wala nakagisugot, bisampo lang ba sa mga batanon bitaw. Gibalibara nag mga 20 na ka-bisis. So, limbungan na sila kasing-kasing. Limbungan na siya po, masurinder. Kasi yung ba na, di ba, Pastor? Kasi nakita na nila nga, pero matintal kaya po ito ba nga, marag, one more kwan na lang, okay pa man kay marag lami, mga gugayo ko. Ay, napagkaon na lang kwan, kay kwan na lagi na, pagkaon na, nibalik na po ito yung kaning sakit, kay ang imong una, naka-remember sa gisulti sa health educator sama sa imo or doktor nga kani dili na tani angay para sa imo ang sa ikayo sa imong lawas, pero
ang desire sa kasing-kasing lami man gud nga pagkaon. Dili na mag-mention kay. Oh, lami man gud nga pagkaon. Mo tilaw-tilaw buta ani nga kwan. So daghan mga cases nga. That's why tama tong gingon ni pastor nga reading from Jeremiah 79. 79. The heart is deceitful and it's very difficult to understand kana bitawng kung unsa gid ang kasing-kasing. Kay they always sometimes they sometimes go in conflict with the intent of the mind. So in other words, pastor, kailangan dapat gyud nga mausana kanang term nga gamit nimo, ma-implant no? Yeah. Mabago ang kasing-kasing para ma-align makarang maangko na tong giningitawag nga humility. Well, that is why this atong leksyon nga nagaisgot nga ang atong kasing-kasing is deceitful. That is why in Romans chapter 12 verse 2 gi-emphasize gyud ni Apostle Paul nga dinhi, do not be conformed to this world but be transformed by the renewal of your mind, that by testing you may discern what is the will of God, what is good and acceptable and perfect. So meaning to say ang mind will ang mind atong i-renew, decide. atong una-una i-renew, no? decide na nga yalaw na to ang balang espiritu nga mo perform og heart surgery. sa atong kasing-kasing. Perti no. Okay, kani atong kasing-kasing malimbungon gid siya. Grabe gid ni. Bisan pag usay mo gud kanang bisag di kaangayan bitaw manguyab ko nimo. Bisa may nga kasi gwapo lagi bisag diligod. Sa malimbungon na ikaw ay gilimbungan sa mong kaugalingon. Bitaw no. Manguyab ko niya gwapa ka siya. Manguyab na. Usay nabay daghang kay mo talo sa tuwa nga. Kan bagay kay mo ba pero actually dili gid mo bagay gi ulog-ulogan na ka. You know. Basiron ka. Basiron ka balibaran ka, ibastid ka. Pero ningon man ka nga ngayon magigwapo magigko, ingon pa nila. Ang gwapo kuno ko. So imong utuhon na pod. Antod nga kapila gyud di gyapon nimo mauyab. Gilimbungan na kasi mong kasing-kasing. Ang imo rang kaugalingon mo nagbinuang sa imuha. Mo na siya nga So batayanan kay ang kasing-kasing. Kasing-kasing gid batayanan. Kay usay makaron nata gusto jud ko mo kan mahimo dato anak ba. So usay tungod ang kasing-kasing dili na mo align sa sakto nga panghuna-una. So na ay mga way bitaw nga mahimo nato nga usay dili gid sana ka nang makahatod sa maayo nga panghuna-una. Muna dili nga kana ingon dili we must be transformed by the renewing of our mind. Kay gikan sa atong una ma-prove nato nga unsa ang maayo ug unsa ang acceptable and perfect will of God. Kay say mo god maghuna-una bitaw ta mga kabaglaong nga atong tugutan dapod ang Ginoo kung nga mugiya sa tuwa Ginoo sa imong kabuton akong buhaton no pero say mingon ka nga napoy initiative say Pastor Roxy di ba initiative nga di man kaangayan na diha ayaw lang ayan nga say mga imatag giya sa Ginoo imo baning will Ginoo angan mo maligo karong adlaw no it needs initiative ay lahi na pud nga kana ligo ka. Ligo ka kay kon man usay itugyan ko na nato to galing nga to sa Ginoo. Pero it takes initiative also. Right. Kay dapat the mind mo kuan gid siya. So but matrain gid ang mind nga mo kuan gid mo sana kanang mo allow sa Holy Spirit nga mo dawat sa kasing to kana bitang will bitaw nga buksan ang kasing-kasing para gid nga mag-work siya in accordance sa kabubuton sa balang espiritu. Kung naamagod ang mind ni Jesus Christ sa atong kagalingon, ang ma-prove nato unsay maayo. Correct. Maayo. Right. Buhat nato unsay maayo, unsay acceptable sa iya nga presensya ug unsa ang perfect will sa tuwa. So, So meaning to say, sundan ako yung mga sulti Pastor Teddy, so mind man doon, no? Yeah. So by the renewing of our mind, siguro every day or whatever, so once nga mo renewing, that means it talks about kanang kahibalo ba? Tudloan taon sa dili angayan or dili angayan or unsay mayo, unsay dili mayo. So pero ang pagbago sa tong kasing-kasing, trabaho na sa kwan, trabaho na sa balaang espiritu. So here makita na to Pastor Teddy nga kanang connection bitaw sa heart of mind. Dapat they will not contradict with each other kay God actually mura bitaw gigamit sa niyang mind in order for us to allow Him nga mabuksan nato atong kasing-kasing para makahimo siya sa iyang kanang specialized nga heart surgery. Kay kung dili po nato tugutan sa atong panghuna-una kana bitaw sa
Revelation chapter 3 nga nagnak siya sa Laodicea Church. Kung buksan ba nato sa dili, kay kung buksan nato, then He's willing to eat with us. Come in and eat with us. Pero kung dili pod, mind man na, di ba Pastor Ted? Oh, so mind, then if the mind would say, okay, then the heart will adjust. So, God will take care of the heart, in other words. I-allow na to ang Holy Spirit nga mo plan surgery sa atong heart. Nga heart nga like Jesus Christ heart. Right, very good. So, in fact, there is a Philippians 4. It's umpay din Pastor Ted, Philippians niya. So, finally, brethren, whatever things are true, whatever things are noble, whatever things are just, whatever things are pure, lovely, of good report, if there is any virtue, if there is anything praiseworthy, meditate on these things. So, consider these things. Consider everything good. Sakto tayo magsulta. Na ang mind ni Jesus sa ato kagalingan. So, karon sa Wednesday, Pastor, Wednesday. very specific na siya. Yeah. Kaning mind ni Jesus Christ. Okay. So, unsay mong takeaway na po dani kay murag related na po ni sa Tuesday, pero kaning Wednesday is more specific nga mind gid ni Jesus Christ. So how this is being discussed atong sa pagsugod diri sa atong Wednesday nga lesson, nagaisgot din about sa illustration sa kang Muhammad Ali, no? Namingon siya, I am the greatest. So in August 1963, 6 months before winning the world heavyweight boxing championship, he even released a record album titled I Am the Greatest. Ali, no doubt, was a great athlete, but he was not an example to follow if one wants the mind of Christ. No? Si Ali, yun, greatest athlete gini siya. Ginalantaw sa mga boksingero. Sa mga boksingero. In his time, kanahimo siyang greatest athlete. Pero kung gusto nato to follow sama kan Jesus Christ, or gusto nato nga makabaton sa huna-huna ni Jesus Christ, dili si Muhammad Ali ang atong sundon upon the mind of Jesus Christ. So, in contrast, Jesus was perfectly sinless. Though he was tempted in all points, we are, no? He never sinned, not even by a thought, nevertheless, no? In Hebrews chapter 5, Verse 8 indicates that though he was a son, yet he learned obedience by the things which he suffered. So, the mind of Christ... Equal with God. He's equal with God. Yeah? Equal with God. Pero, ang iyang, kung ano pagkidabuhi, grabe yun, ang iyang pagkamasulundon. Pagkamasulundon diha sa iyang samahan, maog yun ang iyang gihimo, mga pasurokse. And then there was never a moment that he refused to submit, no? Though, no doubt, many times it was not easy for him to do such thing. Dili po sa yun, kay iya man yung isudlan ang nature sa kaning pagpakatao, kaning our human nature. Human nature, when he come. Dili na sa yun. When he came to this world. Dili na sa yun nga, I mean, it's not an easy challenge for him. I remember I don't know kung John Lennon ba? Yeah. Ito membro sa Beatles. Singer, diba? Una pa kinasa sa natal. Okay. Sa ito na panahon. Ato nasapnan. Nasapnan. Pero una ko ang bagay na siya. Batian na ito na siya nga, John Lennon, famous kayo. Nasa statement one time, magigikuan nga, nagpalag ang mga dagang mga Christians ba? Dingon mo sa Pastor Teddy nga, I don't know kung I ba to or we, pero siya nasulti. Referring to the Beatles yata sa grupo nga, we are more popular than Jesus Christ. Wow. Grabe, no? John Lennon. Although, siguro, yung mga kuban, dili po siya pabor sa iyang isulti. Pero, I don't know kung, the consequence ang later on. So, meaning, nagunaw na agad siya nga, kuyaw na agad siya. Just like, ang Muhammad Ali, ba siya nga, I am the greatest. So, considering sa mga tao nga, pag nag-concert sila, grabe kay mga sininggitay, mga kasunod sa ilang presensya, kung asa sila madto, nga usay, mawalan nilang privacy. So, nakahatod sa iya sa pag-una-una nga, mas popular pa sila kay Jesus Christ. Pero abin mo si John Lennon, he was actually assassinated, I think, 1980 or 1981. Namatay siya. So in this world, dili kakaingon niya ikaw ang pinakapuyaw. Siguro, saka na lang gamay nga panahon, probably sa imong pangununan, pero that is not really true. So, mo nang pagingon ni Pastor Teddy nga
dapat maangkong ginato kaning panghuna ni Jesus Christ. Di ba, Pastor? Nganong dili nato sila sundon kini sa mga bisag greatest na sila basketball player. I am fan of basketball. Ako si Stephen Curry, akong ganahan. Stephen Curry no, karon nga panahon na. Ikaw? Sa una Michael Jordan, Michael Jordan. Karon Stephen Curry pareha dito sa Roxy. Pareta. Stephen Curry din ko Mao ba? akong team is Warriors. So kini sila mga greatest basketball mo nang ginatawag nga GOAT na sila. Kaya mga kuwan gyud. Greatest of all time. Munay GOAT. munay GOAT. Greatest of all time Michael Jordan during his time. Niya gina-idolize sila sa mga batanon bisan karon. Pero Bisa sa ilang mga sapatos. sapatos. Kung gusto bitaw ka mahimong famous, bisan sapatos ni Michael Jordan. Ilang name. Kung kana bitaw ako during the time of Kobe Bryant, wa pa namatay si Kobe Bryant. So, Kobe po rin mong kwan. After Signature shoes. kang Michael Jordan, Kobe. No, Kobe. Ang sapatos mo ganahan kay Kobe. Mahal lang kayong sapatos. Yung mahal lang. Okay. Pangalan may mahal god. Oo. Bisan si Fields ganahan ng sapatos ni Kobe Bryant. Kobe Bryant. Pero mahala. Mahal. Mahimo siyang famous. Hindi na ito makaya. Di makaya. Greatest na Pero sila. greatest na sila. Greatest na sila mga tao. Karon Stephen Curry, greatest GOAT na siya sa 3 points. 3 points. Bisag binuangan og tira, shoot Shoot yun. yun. Greatest yun. Muna nga, pero dili na siya mao nga pagkailado Yes. na atong sundon. Nga, ang definition sa pinulungan nga greatest. Greatest. So, ang greatest is katong gihimo ni Christ nga nagpaubos. The mind of Jesus. Di ba? Katong ang Ubos. greatest is kung Makauulaw nga gibuhat katong niya. nagpaubos gyud. Mo to siyang name mo siya nga sa to servant Servant. sa to sa Binisaya. Kanang ulipon. Ulipon niya, nahimo siya nga ulipon mga kaibigan. Mo na greatest nga ulipon ka tungod kay gusto ka mo serbisyo. Ingon din, Jesus' submission to the Father's will was always perfect. Yes. Grabe na. Submission, no? Kauban sila, Father, He is God as well, but ang iyang submission ba? Say kita mo taas na gani atong rangko ba sa Lisod, tinod na siya. Kita mo submit, no? I agree. Sultihan tag batan-on siro or ultimo nga miyembro sa iglesia, mo sulti sa pastor. Kaya pastor, pwede mo siligan sa libutakwan? Siligan sa inyo, basta pwede maalsa nimo. Alsa, parang, gusto mo natawakan na nga sugo sa ko, kailan sa ko ha? Kinsa ba tong pastor nga nainumdum ko yung story nga kuwan siya kanang nag-visit siya for the first time sa iyang distrito ba. Ano no, he's not a district pastor but the president of the mission. Nainum na ko ito dapit sa Buanga City. Pag-visit niya gasisyon, una kay siya, niya busy kay makigsunan nga hikay ba kay para patlak lay kay patlak man pagka Sabado session god pakaunon tanan makigsunan. Okay. Naabot man siya dito. Wa man siya nailhan sa makigsunan. Gisugo siya nga ipalsa ang kardiro. Alsa ng kardiro taon, alsa. Dili lang usa ka kardiro kay daghan man kay pakaunon, mga tulo ka kardiro gialsa. Dito isugo sa Alsa siya. alsa siya. Brad, pwede ni mo maalsa sa ng kardiro, Brad. Wala pupunta na ba? Basta, di ba ka may land, bro? Di ang tao siya mo. Brad, taon-taon, nalasan dito, naprestan na, nag-CR siya, nagto sa CR. Ingon ang katong mga kaigsunan nga, na, wa man ka nagpatabang na mo nga, kuhan ka ng pag-alsa ng kardero, bukat man siya nga, gitabangan, akong gisugo tong naibisita na to, gisugo na to. Gisa man to, sawa ko kailaman. Pagguwa niya, gika CR, nakitaan. Uy, pastor, ikaw man presidente sa misyon. Uy, ikaw, salamat kay na ka. Yung siya nga, presidente din na siya. To, may kardero. Ako na po masugo kanang alsa sa kardero. Basahin na ba? Bitaw, that's true. Naanata sa taas kay nga rang. Murag mataas atong karbo, no? Taas atong karbo nga. Di na po ta masugo. Lisod kayo masugo. Ako yung amigo gid nga, dila na ko nga no? Nag-asa siya. Pero hangtod ka rin, grabe gid siya ang iyang pagka may permisanon ba? Kung trabaho gid, presidente na, pero grabe gid mo trabaho gid. Pasilhigon para sa sako, bugas, arasa gid. Asa gyud. Nya ikaw nga, imong mga kauban, Maulaw ka. leader nimo nag-alsa. Di ka mo alsa. Muna ang gibuhat ni Jesus Christ, no? So, nagpaubos. mind ni Jesus Christ. Mind ni Jesus Christ. Muli kay posisyon unang makita. Ang mind ni Jesus Christ, ang pasabot niya na is, kung unsang gibuhat ni Jesus Christ, nagpaubos siya, nahimo siyang ulipon, nagpakaulaw siya, para lang sa atua, aron nga makabaton tas kaluwasan. Na-remember din akong storya ni Juan, ni Pastor Bacalaris ba? Siya nga, dugay na ni, siya nga, abinin mo ka na si Pastor Teddy. I don't know kung tinod, I don't know kung nasakto akong pagkuha sa storya.
ingon siya nga, na-meet na ako na siya one time dito sa kwan. Si Uzi ba? Si Jose, yeah. Tinod na eh? Yeah. Oh, I mean, sakto ba? Tinod siya, pero akong delivery pa sa story. Ingon siya nga, asa tayo yung pangutana sa'yo? Murag siya yatang Siya, nakapa-open nga madto kay Madto busy ko kay kay busy. dito na kami may man ang si Jose, there's nothing wrong with that, pero ang imong personal nga desire unta nga mukuha kag laing kurso, di ba, Pastor? Yeah. Pero na-meet nimo siya. actually, auban mi na tulong Pastor Lagunday, Pastor Bacalaris, and it was Pastor Bacalaris who invited me to come to MBC. Sa usa nga paagi, nagpadala siya og sulat, nasa sa MBC na, nagpadala siya og sulat sa kuha, kaduha gyud dili ka usara, duha ka sulat. Adto ko sa kuhan kanang Department of Student na first kuha ko sa sulat, pag open ako sa first nga sulat, upat ka application letter para sa Mountain View College. Upat ka application letter. Then, pakapinan og index card. Gamay lang yung index card. Sa may Mga nakuha. 1/4 na gibutang dito. Dear Brother Teddy, please come to Mountain View College. God is calling you. I can still remember it. That was 1990. Oh. Please come to Mountain View College. Imagine. God is calling you. Your brother, Chris. Open na po ko sa Dahil na po. another nga envelope. Magyapon. Magyapon. Upat ka application form para sa MBC with an index card mo gyapon. Dear Brother Teddy, please come to Mountain View College. God is calling you. Grabe. Your brother, Chris. Muna, grabe. Ako bitaw nang relate bitaw. Na si Pastor Chris nagwali ko. Ano ko. Had it not for Yeah. gigamit sa Ginoo si Pastor Chris, dili ko kaabot sa Mountain View College. No. Dili ko mahimong pastor. Yan ang panahon na iya kong gigakos, hilak siya. Hilak mo ko, no? Kay had it not for him, dili man ko makadug Mountain View Tinod na College. siya. So, yan na bitaw nga mga sugilanon nga twist ba nga wala ni mo gi-expect. Kunya naday gamiton sa Ginoo nga yani nga tao nga makamahimo nga tulay. So that's why importante kay ning maangkon gyud nato ang pangununa ni Panghuna-huna ni Kristo. Kay ang consequence mo na will always be something inspiring sa uban nato nga mga katawhan nga siguro lahi pa ilang decision silang una-una nga siguro mao pa nilang gusto pero gigamit sa Ginoo. Unya, of course, ila pong gi-empty lang kaugalingon. Kay ikaw kung ano man tumo ko dito nga lahi man to nya. Dili ko apo kay Engineering tuwason na Tuwason ako ni. Bahala jag. Gwapo akong- Maka-violate pa ko og Sabbath pero gwapo ako lang tuwason. akong ugmahon diri. Yeah. Ah. Ay, gusto ko mahimong engineer. Gwapo pa jud ko. Wala na siya. Di gusto ko may mong engineer. Sama ni Pastor Jaime. Yeah. Oh. Gusto ko. Sauna gusto ko. Pare-pare din mo ni Pastor Jaime, no? Okay. So anyway, so manang kanindo sa tong lesson, no? So just like what he said, Jesus who is equal with God, who is God, not only took upon himself human flesh, but became a bond servant. So that is what it means by the word kanang Greatest. So kung gusto ta nga may mong greatest din sa kalibutan. Ilado. Ha? Ilado sa Mao ni. Kristo. This is the only way nga mahimo. Of course, sa mata ni Ginoong Jesucristo. Kay, dili lang ni ka nang i-declare ni Jesus Christ, di ba, Pastor? Dili lang ni siya nga statement lang. But at the same time, mo ni ang life ni Jesus Christ. This was his life when he was here on earth. So, believe ko ni siya ka ng workable and convincing. Pastor. Okay, Pastor Teddy. So, na din sa atong naipangutan din ni Pastor Roxon sa atong lesson, no? Yung din, how should we respond to what Christ has done for us? As depicted in Philippians chapter 2 verse 5 to 8. So how should we respond mga kaigsunan sa gibuhat ni Kristo alang sa tuwa? Number one is by having the same mind with Jesus Yeah, of Christ. course. Oh. Having mind. Amputa. Amputa. Nga maangkon na to. Kaya Mo man iyang di gusto po na sa sa sayon nga maangkon kay atong kasing-kasing lahi magid ang direction sa ating kasing-kasing. At ang first response na to is kanabitang change of heart and attitude. Yeah, right. Humility instead of pride. Yeah, right. Humility instead of pride, and service instead of self-promotion. Service yun. Kaya sa imong god ang atong Yun ang una. Promotion na gid kayo. Muna to ni kay para pagabot sa end sa kwan, Okay. sa term. Mabali na po tagtaas-taas. Yeah. Then obedience, Obedience. instead of convenience. Yeah. No? Sa ikon mo ganahan mo nga diniragid ko. Kanang Diniragid ko ang posisyon kay convenient Comfort zone. comfort zone nimo. Pero doon ay mga tawag nga wala to masabti ba? Ngano naabot man ko diri? Para ni kwan ni sorry Pastor Binasana, nag-care group mong kunting kapon. Before nga natawag sila diri, natawag na ang first ginawa ni Pastor nga
siyempre nasanay mo sa dito. So yung ano na medyo dili sa comfortable ba. Considering siguro kung naanad na siya dito. Pero yung ma'am binasahan gahapon sa tis nag-sharing mga mi and pastor nang nakaabot na sila diri nakahalubilog sa mga tao din eh. Kauban diri. Uy, naka-realize sila nga nindot man din nga nindot man din sa nga lugar. Yan ingon si pastor nga unta sa una ra. Siguro joke ra to niya pero the point is at first medyo say murag dili sa pabor sa tong comfort zone ba. Kaya tong comfort zone manggod na dito. Pero once day nga matilawan na nato siya, makaingon na pud ta diay nga okay po day kayo. So dili kita mo dumili kung unsa ang tawag sa Ginoo sa tuwa. Yes, sama gud si Manggod gikan sa ikaw ra man siguro ako na ilan nga gikan sa health department ay mo sa bat school. Historical na ba? No, gikan sa health no murag man nga. Ano magod kay di ba? Ang health magod ang kung MPH specified mo gud ang health. MPH ka. Pwede ka mahimong health director, MPH ka. Pero kung imin ka o master in ministry dili ka pwede mahimong health. So ang health pwede mahimong ang health department makaadto sa Sabbath School kay pwede ra. Okay. Membro mo ko sa Sabbath School. Membro man siya. Una sa nindot. So importante kayo ang leksyon ka tungod ra gina sa tanan sa paggiya sa Ginoo o paghatag sa iyang grasya. So daghang salamat mga kaigsunan og unta na sa simple ug yano nga mga diskusyon with Pastor Teddy kay daning kamot pod mi nga ma-simplify siya di pa Pastor Ted nga ma-align gi siya sa ato nga kanang day-to-day bitaw nga experience sa kinabuhi. Experience. So, thank you, Pastor Teddy, o ang atos Pastor Teddy, sa paghatag sa closing prayer. Mag-ampot, ha? Diyos, nga labing gabahanan nga naga sa trono sa kalangitan, nagaduol kami pag-usap kanimo nintak na sa kabiyon, kauban kang Pastor Roxy, salamat o Diyos sa diskusyon nga amo na pahat ngadto sa mga kapaglaom, mga kaigsunan, sa leksyon, ninintak na o Diyos, nga unity through humility. Ginoo ninintak na Ginoo naghangyo kami nga ang kinaiya unta ni Jesus Christ amo mabatnan sa amo kaugalingon. Yes, Lord. Nga kun unsa ang imong kabubuton sa amo kinabuhi amo sundon kinahibalo kami nga ang imong kabubuton mao ang pinakamaayo sa nga tanan. Ginoo panalangin niya nga among nga mga kaigsunan na nagapadayon sa pag sunod ini nga programa sakna sa pagtuon o panalangin usab ang Hope Channel na mahimo usab nga panalangin ngadto sa mga katawhan nga nagapaminaw. Panalangin ni Pastor Roxy kauban si Panimalayo Dios nga kaming tanan sa buluhaton niya imong gipiyal kanamo mahimo kaming panalangin ngadto sa mga kaigsunan. Kay kintanan namong ipangayo gilaw mong manawat tungod lamang sa ngalan ni Jesus. Amen. Amen.